Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak at with evidence. Naku po, ginalit ni Senator Cynthia Villar ang mga supporters ni F. Elisa Marcos. Kasi sinupalpal ni Senator Cynthia Villar si Lisa Marcos. Ako po, nagbigay ng komento si Senator Cynthia Villar sa isyu sa pagitan ni na Vice President Sara Duterte at First Lady Lisa Araneta Marcos. Sabi pa ni Senator Cynthia Villar na ito ang sinabi ni Senator Villar. As in, talagang kung iisipin mo, ay tama lang naman. Sabi ni Senator Cynthia Villar, siguro nagalit lang si President Duterte kasi binira si Sara. Siyempre, ang tatay, pag binira yung anak mo, magiging defensive. Diba? I think it's a natural reaction ng isang tatay. Kung ako ang asawa ng presidente, I will do everything para maging successful yung aking asawa. Hindi na ako makikipag-away. Wala nang mag-away. Gumawa na lang ng mga projects na makakatulong sa tao para mahalin ng mga tao, lalo yung ating presidente. Diba? For me, my point naman si Cynthia Villar. Gulong-gulo na ang Pilipinas, dadagdag pa ba ang kaipala ni Lisa Marcos? My point si Cynthia Villar. Para ma-stop itong bangayan between Sara and Vivi Sara and F. Elisa Marcos, ipapakita ni F. Elisa Marcos sa gawa. Hindi puro ngawa. Hindi puro paipal. Kung sana magaling yung PR ni F. Elisa Marcos, ang ginawa sana nila more projects sa ating First Lady. Para masabi talaga ay huwag yung gawin niya First Lady kasi marami siyang nagawang proyekto o mabait yang First Lady na yan. Kaya inaaway-away pa si Pangulong Bongbong Marcos, binibira si Pangulong Bongbong Marcos, Duterte. Pero tingnan mo ang ginawa ng ating First Lady. Di ba? Ganun ba? Ganun dapat ang ginawa ng PR na more project kay F. Elisa Marcos. May point talaga sa Cynthia Villar. Kung lawakan mo lang yung pag-iisip mo, ito'y isang sampal ng katotohanan na ibinigay ni Cynthia Villar kay F. Elisa Marcos. Matagal na si Cynthia Villar sa politika. I'm sure alam na niya ang pasikot-sikot at utak ng tao. Si F. Elisa, nagpadala sa kanyang emosyon, nagpa-interview kay Katunying, lalong sumabog, lalong uminit ang apoy, lalong umapoy ng malaki. It's more on complications. Biglang nawala ang Unitim. Biglang nagsabing walang utang na loob kayo. Diba? Yung mga ganong estilo nila ba? Kaya for me tama ang advice ni Senator Cynthia Villar. Pero alam nyo, marami ang nagsabi, grabe ka Cynthia, bakit parang si First Lady Lisa Marcos pa ngayon ang nakikipag-away? Si First Lady Lisa Marcos ay biktima lang ng mga Duterte. Ay, biktima pala si F. Elisa Marcos. Paano naging biktima? Kung mali-mali ang nakaabot na impormasyon kay F. Elisa Marcos. Kung sana, kinausap si Sara, ang mga Duterte, para malinawan yung utak niya. Kasi marami na mga sip-sip ang nakapaaligid sa kanila. Natural, sumisip-sip talaga sila. Sumipsip sila ng sumipsip ba? Para sabihin na, ito loyal sa akin, ito may bonus sa akin. So, dapat sana, kung talagang gusto ni F. Elisa Marcos na magkaisa lahat, kinausap niya ang mga Duterte. Diba? Sabi na isang netizen, sana naisip mo din na natural reaction lang din yung kay First Lady. Natural reaction, totoo. Pero First Lady siya Kung dapat, kanya lang sinabi sa kanyang asawa, kay Pangulong Bongbong Marcos, ganito ang nararamdaman ko, ano ba ang pwede natin gawin, paano natin solusyonan, mga ganun ba? Kasi, mas lalong gumulo. Diba? Ay nako, or hanapan nila ang solusyon para hindi lalong maging, ang tawag dito,
lalako pa o lalaki pang isyo. Ganon mga kabibig. Sabi ng isa netizen, tama ang sinabi ni Senator Villar. Walang masama sa sinabi niya. Ako, wala talagang masama. Nakita ko talaga ang punto ni Senator Villar. Alam nyo ba mga kabibig, nag-reply na si VP Sara Duterte tungkol sa issue na binabato nila tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagpasalamat ang ating VP Sara Duterte na talagang pinagkatitiwalaan pa rin siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang kanyang reply. Maraming salamat Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa patuloy na pagtitiwala sa akin bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Kasi marami nagsasabi na mag-resign ka, Sara. Hindi ka karapat-dapat. Mahiya ka sarili mo. Yung pamilya mo, binibira si Pangulong Bongbong Marcos, pero ikaw, wala kang delikadesa. You enjoyed the being cabinet ko, no? Sabi ni VP Sara Duterte, makakaasa po kayo na ang DepEd na binubuo ng lahat ng ating mga guro at non-teaching personnel ay patuloy na maglilingkod ng tapat para sa kinabukasan ng bawat mag-aaral. Which is, yun ang main goal ng DepEd. Ang main goal ng DepEd ay hindi makipag-away, hindi magmardagulan, hindi sasagutin ang mga chika, at i-deadma yung mga politikong nangangahas na paresignin si VP Sara Duterte. Ngayon, nangyari, supalpal sila, pahiya sila. Until na, marami pa rin nagsasabi niya, resign Sara. Ay, tumahimik nga kayo. Diba? Nakakatawa lang talaga ang mga ginagawa ng mga taong ito. So, after ng iskandalo ba yun? After ng pasabog ni F. Eliza Marcos, nagkagulo ang mga tao, anong ginawa niya? Kumain ng Jollibee. Tapos nagpa-picture sila ni Pangulong Bongbong Marcos, super sweet. Diba? As in, kalorke. Yung ibang taong high blood na, tumataas na ang BP, pero siya, cool na kulang. Sabi ng iba, pinaglaruan na yata ang ating mga emosyon nila eh. Itong si Lisa Marcos, parang pinaglaruan lang tayo. Kumain ng Jollibee, nakig-sweet kay Pangulong Bongbong Marcos. After niya, nagpalabas ng mga kaipalan niya at mga hatred moments niya. Buti na lang si VP Sara Duterte. Nagsabi niya na, yung trabaho ko ay hindi konektado sa feelings ng First Lady. I have to do my job. Diba? Iba si VP Sara Duterte. Though maraming mga binabato sa kanya, dadma, ang importante, may tiwala pa rin ang Pangulo ng bansa. Kahit ilang mayor pa yan, congressman pa yan, sasabing, resign Sara. Excuse me. Mas naniniwala sa akin ang presidente. Kung sino pa paniniwalaan ko? Kayo o ang presidente? Alright? Yan lang mga kabibig. Ang ating latest for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.